magandang gabi po sa iyo, kay Ate Jane, at sa iyong mga anak. Maraming salamat po sa buhay mo, Kuya Noel. Marami po akong natutunan sa sa pananampalataya, nadagdagan po ang aking kalaman. Ganoon din po kay Ate Jane. Maraming salamat dahil sa iyo, ginabayan ko kami ng kasama ko sa pagtuturo. Salamat po. Ito po ay pwedeng ibahagi sa aking mga anak. Salamat po din sa pagdalaw ninyo sa aking mga anak sa Bicol. Hangad ko po ang inyong masayang pagsasama at enjoy po ang inyong paninirahan sa kanila. Thank you and God bless po. Kuya Noel, Ate Jane, malulungkot yung mga bataan po natin dito pero masaya po kami na mapupunta kayo ng ibang lugar pero alam po ng Panginoon na talagang merong plano yung Panginoon sa inyo na sa ibang lugar po kayo mag-minister po. Sa buhay po namin mag-asawa, marami po kaming natutunan. Lalo na sa pananampalataya. At ikaw yung pioneer po dito sa church na ito, sa WBC 04. Lahat ng kasipagan at saka talagang yung mga dedication mo dito sa church na to talagang wala akong masabi sa inyo kasi alam ko talagang kahit mapababa man o mapataas talagang nandiyan ka kahit sa mga trabaho pa paghugas sa trabaho dito sa church talagang yung presensya mo nandiyan lagi bilang isang leader kaya talagang hanga ako sa iyo kumaga talagang number one fan mo ko Kuya Noel at saka kay Ate Jane alam ko Ate Jane minsan na meron tayong mga pagsubok o kaya talagang minsan magbibiruan ng masakit pero joke lang po yun Ate Jane talagang nandyan yung pagmamahalan natin sa bawat isa at maraming salamat kasi alam ko na kayo yung number one na tumulong sa amin nang nawalan ng trabaho yung asawa ko kaya malaking bagay po yun sa amin na nakilala po namin kayo at saka maraming salamat sa inyong pamilya na nandiyan kayo na sumusuporta sa bawat isa, lalong-lalo na sa pamilya po namin na mag-asawa. Kaya maraming salamat, Kuya Noel and Ate Jane. God bless po kung saan man po kayo mapunta at see you soon po kung saan man. Amen. My beloved Minister Noel, my brother Noel, Jane Margaret, Nicole, and Jasmine, maraming salamat sa pagmamahal at pinahalian na ibinigay mo sa akin at sa mga memories na lahat natin ginawa during our time from Jabria at saka sa pag-iisda tayo, Minister Noel, sa pag-iisda natin at sa mga iba nating mga hanggang sa mga ibang aktibidad natin by sharing the gospel, hanggang sa nagpupuyat tayo, hindi ko yun makakalimutan. Pag naman magpapaalam tayo sa isa't isa, hangad ko na magkikita tayo muli. Maraming salamat, mahal na mahal ko kayo, and God bless us all. Kuya Noel, Ate Jane, Marga, Chloe, and Yasmin, nagpapasalamat ako sa Lord sa buhay niyo, sa pag-impart sa amin ng pagmamahal, saya at peace sa amin, at sa tinuturo niyo at sa pasensya na binibigay niyo sa amin. Maraming salamat sa buhay niyo at naniniwala ako na gagamitin kayo ni Lord sa Canada kung saan man kayo pupunta at ay magpatuloy kayo sa Lord. And thank you so much and God bless you. Ingat kayo palagi. Hello Ate Jane, Kuya Noel. Nais ko lang pong magpasalamat sa inyong dalawa sa lahat ng mga tulong niyo sa akin. Salamat po, Ate Jane. Kasi simula nung pumunta ako dito sa Kuwait, nung nakilala kita, ikaw yung naging kaibigan ko, ikaw yung naging kasama ko
yung kasama ko, ikaw yung naging advisor ko. Sa tuwing may problema ako sa'yo, ako nagsasabi. Sa tuwing na-homesick ako, sa'yo ako lumalapit. Salamat po, Ate Jane. Salamat dahil nalagaan mo ko. Tinuring mo ko parang anak talaga na ang gusto mo na akong kupkupin eh. Gusto mo na akong maging anak noon. Dahil sa sobrang, alam mo yun, depressed. Sa sobrang depressed ko. Hindi ko yun makakalimutan, Ate Jane. Maraming salamat sa mga sakripisyo mo. Sa mga tulong mo sa akin. Sa mga chinere mo sa akin, sa mga word of encouragement sa akin, sa lahat, Ate Jane, naramdaman ko lahat ng yun. Hindi yun nawala. Ito yung naging memory, hindi yun mawawala sa akin, lahat ng mga sakripisyo mo. Kaya, nagagalak ako, natutuwa ako dahil na nakamit nyo na yung pangarap nyo na makapunta sa Canada. Salamat rin po, Kuya Noel. Hindi ka po napagod. Maging sa pagsundo sa akin, sa sakyan mo, lagi akong sumasakay. Lagi mo akong sinusundo, inaatid. Salamat, Kuya Noel. Salamat sa lahat sa inyong dalawa. Maraming salamat. Maraming talagang tulong na ibinigay niyo sa akin. Kaya, salamat sa inyong dalawa, sa inyong pamilya, at pagpalain kayong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Nandun na marami pang kaluluwa na ma-reach out nyo. Magagamit kayo sa Canada. Maging nandun na marami pang mga kaluluwa na maaakay nyo, na makakilala kay Lord. Salamat, Ate Jane, Kuya Noel. God bless po sa inyong dalawa. Thanks. Ingat, God bless. Kasi po ba siya? Sige. Salamat. na lang, ha? Hi, Kuya Noel, Ate Jane. Masasabi ko lang is, nung nakilala ko kasi hindi ko naman kasi makikilala si Lord kung hindi kay Kuya Noel. Si Kuya Noel kasi, sabi sa akin, magkape kami. Sabi sa akin, bro, pag may time ka, magkape tayo. Yun ang sabi niya sa akin. Nagka-time ako, sumama ako magkape. Akala ko naman yung kape is, kakape kami sa Starbucks o kaya sa dinala niya ako sa church, sabi sa akin, anong gusto mong kape? Nagkape nga kami, pero nagpapasalamat din ako dun na dahil lang sa kape ni Kuya Noel is napalapit ako sa Panginoon kasi dati akong malayo. Hindi ko pa tinatanggap yung Panginoon sa buhay ko as Panginoon, Savior. Yun, malaking pasasalamat ko kay Kuya Noel. Tsaka yung mga advice ng pag-attend sa mga activities, sa Bible study, prayer meeting, palagi ang mag-attend sa group. Kumbaga, nakaka-encourage din na mismo yung leader is yun ang nag-iimbita sa'yo na mag-attend. Yun nga lang, pagkatapos ng service, sa totoo lang, ayoko si Kuya Noel maging kakampi sa Darty kasi
nauubos yung ano ko eh. Imbis na pamasahe ko, naiaambag sa pambili ng panlibre ng ano, kalaban. Palagi kasi talo. Yun lang ang ano eh. Kaya pagka wala si Kuya Noel sa team namin, libre ng pagkain. Kumbaga, sure ball na yun. Pero nung huli, biglang gumaling eh. Baka di na ata natutulog, nagpa-practice. Kaya yun, kay Kuya Noel, kumbaga bilang leader, siya, pangit kasi siya, kumbaga hindi naman siya pangit, kumbaga parang nakakailang lang sa isang leader na medyo talagang seryoso ka sa buhay na parang yung yung bang may ilang kalapitan yung inyong leader kasi nga parang sasabihin mo naka-stricto. Pero pagdating sa kanila, si Kuya Noel, si Kuya Rick, mga leader ng church, madali lang lapitan kahit anong sabihin mo sa kanila, mga joker din yan. Kumbaga, wala bang yung level ng pagkatao mo is pare-parehas lang pagdating sa church. Pare-parehas lang ang tingin nila sa amin. Kumbaga, wala kang kahit senador pa, presidente, pare-parehas pantay-pantay lang. Kumbaga, equal ba? Then sa kay Ate Jane, yun, magaling yun sa Ate Jane sa pagluluto. Masarap ang niluto niya eh. Pagdating sa yung nagluto siya ng kala ko yung butido, lumpia pala yun. Sorry Ate Jane una ko kasing tingin yung butido, lumpia pala yun. Sabi ko, buti na lang may balot, lumpia pala. Pero masarap naman siya. Kaya in fairness, masarap naman siya. Natsatsambahan lang siguro. Kumbaga si Ate Jane, siya, pagdating sa mga CG, gano'n, mga pag-encourage sa mga, oy bro, magkano tayo, alpha, gano'n. Basta alpha, tapos sa mga trainings, yun. Ako kumbaga, sila yung ideal na family na buong pamilya talaga. Sila, kumbaga nag-serve kay Lord, nag-serve sila na kahit pagod na magdamag hanggang alas 3, hanggang alas 4, basta pag-serve sa Panginoon, sulit buong pamilya. Si Yas, ang galing ni Yas pagdating sa instrument. Yes, yung drawing mo na mukha ng tao na nasa tissue, naka-scotch tape, nasa akin pa yun. Sabi ko, itatago ko yun, paglaki mo, bibigay ko yun sa'yo, babalik. Pagbalik mo dito sa Kuwait, baka nasa Pilipinas na yun, paparin ko na lang. Baka magaling ka ng drama. Kaya, kumbaga, si Kuya Noel at si Ate Jane, ang sumalo sa kanila, si Yas magaling sa drums, maganda boses, magaling mag-piano. So, lahat ng talent napunta doon kay Yas. Baka siya yung pinagbuklod-buklod na Kuya Noel at Ate Jane. So, yun lang. Good life na lang, kumbaga tawag nito is God bless na lang sa trip nyo papunta sa bagong panimula sa Newfoundland, sa Canada. May purpose naman ng Diyos kung bakit yun ang lugar na napupuntahan nyo. Kumbaga lahat naman nangyayari sa atin sa buhay natin is nakaplan na according to God's time. Kumbaga according to God's plan. So lahat yun, nakaplan na yun lahat. Kumbaga ingat kayo doon at kumbaga rin yan, isang magandang panimula para ma-spread yung God's word. Kumbaga may purpose yun kung bakit doon ang napiling lugar para sa inyo. So yun lang po sa Batalyer family. Maraming salamat and thank you sa pagpapakilala sa akin sa Panginoon na ngayon tinatamasa ko yung eternal life.
na natanggap ko galing kay Jesus Christ. So thank you and God bless. For Batalya family, just I want to say thank you sa pag-accept sa akin dito. Kahit na how many months lang ako dito sa house church niyo, pero you accept me as one of your family. And then kay Yasmin, thank you kasi sa kakulitan niyo minsan, encourage din ako na or na feel ko na I'm welcome sa family na to. And then Kuya Noel, thank you po sa pag-encourage sa akin sometimes sa mga kahit na mga small words or kahit sa mga encouragement na mga sinabi mo ay nakakatulong po minsan. Especially ka Ate Jen. Ate Jen, hindi masyado tayo mag-usap pero small words lang po yung minsan na nasasabi mo sa akin pero nakakatulong din po sa mga nadaanan ko, especially po sa mga tulong mo sa akin. And then previous days po is nagiging open po ako sa inyo. Thank you po. Saka good luck po sa inyo sa new journey niyo sa Canada. And as what we said na mayroong plan si God, bakit kayo nandoon, maybe kayo yung mga notos or kayo yung mga way or mga ano ni God na mas spread mo yung words of God doon. Saka alam ko may mga bagong family din kayong mamimit doon as the same din po ng church natin. Hopefully po yung kung ano man kung ano po yung share nyo sa amin ay may share nyo rin po doon. Especially po kung ano po yung mga encouragement nyo po sa mga unbeliever mga katulad sa akin dati na paano po mag-commit. Huwag to! Ano din mo diling ni sa ano na sa Robos o? Ay hindi. Sa message ni ko. Sige, sige. Sa message yan kay sa pang. Mensahe daw para kay Noel sa Batalya Family. Kita na gani ang ibilin, maminsahe pa tayo. Ano na naman? Iiwan na tayo pa magbigay ng mensahe. Dapat sila yung nagbibigay ng mensahe sa atin. Meron din. Meron din ba? Hindi ko natunta lang. Actually, gusto kong sabihin sa kanila na God bless. Enjoy ka mo dito. Ginusto nyo yan. Balaan ko magiging masaya si Sister Jane dahil pangarap niya yon. At malungkot si Noel dahil iiwan niya kami dito. Wala na kaming katagayan sa kape. Sa Starbucks. Sige na, magsalita ka na. Tapusin mo na po. Alternate? Pag nakita ko talaga si Louie, napapailogo ako. Luwen, pumasok ka muna sa loob. Katulad. Game name, seryoso na. Masakit yun. Sabi ko sa Chewy. Ikaw muna ba para makapag-isip ako? Hirap kasi talaga mag-message. Kasi kay Ronowell, saka kay Jay, sa Batalya family. Yung naalala niyo yung in-invite mo kami para sabihin na aalis na kayo. Napaka-ano yung ano namin nung time na yun ni Dan, na talagang totoo yung sinabi namin na mixed emotions, na malungkot, na masaya, na hindi namin alam kung paano namin tatanggapin yung sinabi niya sa amin, na aalis na kayo. But, Akala mo, nakakatuwa na dinate niya tayo sa 5-star hotel. Ay, tissue. Sa pinakamataas. kahit maganda Yun yung pala, yung moment na narinig namin sa inyo na talagang tutuloy na kayo ng umalis, napakalungkot, pero alam namin na may plano si Lord, may purpose kung bakit naaalis kayo at natuloy kayo sa Canada. Pero yun, ang prayer namin palagi sa inyo, bistro. Bistro, kanino? Kay Jane o kay Noel? Kay Jane, siyempre. Jane, be strong daw, Jane. Alam namin na malayo na kayo, so
wala nang pipigil sa'yo. Magagawa mo na lahat ng gusto mong gawin kay Bro Noel. Joke lang. So, mamimiss namin kayo. So, yung pagiging leader nyo sa amin, sa WD04, talagang tumatak yun sa puso at isipan namin na hindi namin kayo makakalimutan. Kahit saan pa tayo magpunta, alam naman namin na maghihiwa-hiwalay talaga tayo. Pero andun yung yung nabuong family relationship na talagang ito na, tumatak na sa puso namin. Mahirap kalimutan yung mga pinagsamahan, mahirap Tissue. hindi, okay lang. Napipigilan ko. Mahirap kalimutan yung mga memories na nagawa natin, especially dun sa Georgia. So yun, nakakamiss lang at mamimiss talaga namin. Pero yun nga, kailangan tanggapin kung ano yung binigay talaga sa inyo ng Panginoon na alam kong may mission kayo doon. May mission kayo, kaya kayo dadalhin ni Lord dun sa lugar na yun. And we pray, ang protection ng Panginoon palagi nasa inyo. At yung prayers namin palagi nasa inyo. And hindi pa man kayo nakakaalis. Alam ko makikita-kita tayo soon. Kaya sabi nga ni Bro Noel, di ba? Nauna lang kayo. Oo, uuwi daw siya ng Nakita rin tayo sa langit. Jane, uuwi daw siya ng Pinas. Kaya maiwan ka na lang muna dyan sa Canada. Hindi. Yun na lang. May prayer na Umiyak! ito nga pinipigilan ko. Ayoko pa umiyak kasi ni-reserve ko to dun sa sa August 20. Sa August 20 bago kayo umalis. Basta 22 ang alis nila. 20. 20 po. 20 ang alis na. Nagmadali ah. Yun. Ako naman. Sige ko na. Oo, sige, actually, halos nasabi na ni Monet lahat. Yung mga kulang na lang sa sasabihin niya, yung sasabihin ko. Kaya, unang-una kay Noel, ito na yung chance mo na makapagpahinga, makarelax. Dahil dun sa lugar na ginusto mo na yan, nandun lahat yung nature, makapagpamimit ka, makakapag-farming ka, makapagpala ka ng mga snow bago umalis. Ginusto mo yan, sigurado pagod na pagod sa kapapala. Para naman sa kay Jane, yan, salamat at I pray na magiging masaya ka na dahil masusulong mo na si Noel, wala nang disturbo lagi. At kung gusto mo matulog doon, unlimited, pwede ka nang matulog hanggang gusto mo. At saka dito niya na siguro magagawa yung desire niyo na magkaroon ng bunsong lalaki. So, ang tanging pabaon ko, ano yun bro? Bro? Aerobas. So, dandahan lang bro. Ano pa ba? Yung samahan dito, alam namin na hindi namin makakalimutan kailanman dahil naging leader kayo na matatag, na isang aming tinitingala. At I pray na ang connection natin kahit nasa malayong lugar kayo nandyan dahil sa social media madali na lang kayo makausap, matawagan. Maliban na lang kung may signal doon sa lugar nyo dahil medyo matarik ang Yokohama. Pero alam ko napakagandang lugar at bibisitahin namin kayo doon. Walang kwenta yung sinasabi ko kasi nalulungkot talaga ako, hindi ko alam kung ano gusto ko sabihin. Siguro sa personal masasabi ko sa iyo, para dito parang ang ganda kasi ng setup ng camera, para kami model ng ano tawag na? Robas. Pag-usapan kasi yung robas kasi pamabaon namin sa iyo para mabuo mo yung sinasabi nating bunsong lalaki. Kailangan mo pa yun. Okay na kami. Bro Noel and Sis Jane, salamat sa leadership nyo sa amin, sa WD04. Kasi talagang, talagang napaka exceptional na halimbawa talaga sa amin, para sa amin. Lalo na si Bro Noel na talagang
yung ano niya, yung binibigay niyang time sa ministry sa aming lahat. Maraming salamat. Hindi namin makakalimutan yon. Kasi talagang natatouch kami sa buhay mo, sa buhay niyo ni Jane, sa buhay ninyong buong pamilya, lalo na pag nakikita namin kayo na kompleto na nasa party, na talagang nakaka-bless. Nakaka-inspire. Oo, nakaka-inspire. Isa kayong talagang magandang example para sa amin lahat. So, salamat sa leadership na alam ko na gagamitin kayo ni Lord doon sa Canada. May purpose, may plano ang Panginoon para sa inyo, at marami pa kayong mai-encourage at mapahatak pa na mga nangangailangan talaga sa Panginoon. So, God bless at bago yung journey. And we're always praying ng direction nyo. At gayon din po sa mga anak nyo, kay Marga, kay Ben, kay Yasmin, na napakababait po. At kitang-kita po namin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay nyo at sa family nyo po. At napakaganda po talaga ng pagpapalaki nyo sa mga anak nyo. Na ako po bilang, imbis na yung matured ako, mas matured pa po si Yasmin talaga. Talagang nakakatuwa po si Yas, si Beb, si Marga. Talagang kitang-kita po yung pagkilos ng Panginoon sa mga buhay nila. At ngayon po na aalis na kayo, we are praying po na maging maayos po yung paglalakbay nyo papuntang Canada at pamumuhay nyo po sa Canada. And we know that you will excel po sa mga plans po ninyo dahil kasama niyo palagi ang Panginoon. And lagi po kami nandito. Ang Kuwait po ay laging bukas para sa inyo. Nandito po kami lahat. At nawa po ay magkaroon na po kayo ng baby boy. Yun po lagi ang pinagdadasal namin, na magkaroon na po kayo ng bunso na baby boy. At Ate Jane, sa pagluluto niyo po, nawa po ay bigyan kayo ng wisdom ni Lord sa pagluluto. Pero Ate Jane, masarap na po yung luto nyo. Talagang umano na po. Nag-excel na po kayo sa pagluluto ninyo. Thank God. And mamimiss po namin kayo sobra. At kung minsan po, pasaway ako. Alam ko kung pasaway ako. Minsan napakatigas ng ulo ko. Pero lagi po kayo nandyan lahat para sa akin. At kay Ate Jane naman, minsan po, alam mo naman yun ate, minsan napipigot ako sa'yo, pero gayon pa man, nandyan ka pa rin. Kasi parang sabi ko nga, si Ate Jane, ako daw yung maingay, hindi naman ako yung nagsasalita, hindi mo kami maingay, pero ako yung pinagagalitan mo. Pero sabi ko, wala, ba't ganito si Ate Jane? Pero yung ikaw pag-iisipin ko, parang yun yung way mo ng pagmamahal ba? Na ngayon ko lang na-realize na mahal talaga ako ni Ate Jane. Kasi feeling ko hindi. Kasi biglang pinapagalitan ni Ate Jane. Sabi ko kay Benji, ay, si Ate Jane, pinagalitan na naman ako. Lamang ginawa ko ganyan. Pero alam ko na, alalayak na ako. Na mahal mo kami ni Benji. Sa ni Kuya Noel. Ay, nako! Ba't kasi kayo aalis? Ayun. Mahal po namin kay Ate. Kuya Noel. Akala ko hindi ako iyak, pero ano kasi naman. Kasi naman, ayun. Pero palagi po namin kayong pinagpipray. Saka, sobrang mamimiss po namin kayo. Yun lang po, we love you. Bye-bye. Kung may tao man na hindi mo makakalimutan, na that became hindi lang kapatid in Christ, kaibigan, but who became a family to you. So isa yun sila Ate Jane, si Kuya Noel and family. So Ate Jane, Kuya Noel, at sa mga kids niyo po, God bless for another journey. Kung saan man kayo dadalhin ng Panginoon. We know na pupunta kayo doon because for better chances and opportunities. But we know na kayo ay gagamitin ng Panginoon wherever you go. So, God bless po. And
for sharing your wisdom and for giving advice. You know, may mga times na lumalapit kayo and you're giving advice. Sobrang na-appreciate ko po yun. Kaya maraming salamat. And medyo nakakalungkot na kayo ay aalis. For us, it's a separation. But on a positive side, on a brighter side, it's for multiplication. So, maraming salamat po sa buhay nyo and hindi naman to goodbye, di ba? So, it's, we want to see you. Kung di man dito, alam niyo na yung kung saan. So, maraming salamat po. God bless you and we love you so much. Hello, Batalier family. Hindi ko sasabihin na goodbye, pero ang gusto kong sabihin talaga is see you soon. Siguro sa mga panahon ngayon o sa mga oras ngayon, narinig nyo na lahat ng mga magagandang maaaring sabihin ng mga kapatiran kasi truly maraming mga taong na-bless talaga sa buhay nyo. And masasabi ko na isa rin ako doon. Naalala ko pa dati nung nasa Blackbeard pa lang ako. Ayan, balik tayo sa dati. Yung una nyo akong inalpa, patuloy nyo akong inaalalayan, patuloy nyo akong ginagabayan, hanggang sa makarating na ako dito sa Church sa Parwania. Talagang napakalaking impact nyo sa buhay ko kasi Kuya Noel and Ate Jane, Mama Jane and Papa Noel, diba? Hindi ko lang kayo basta kapatid sa Panginoon, kundi kayo rin yung mga isa sa mga magulang ko dito sa Kuwait na talaga namang hindi ako pinabayaan through thick and thin. Nakita nyo naman, di ba? Laki ko na ngayon. Hindi, ayun nga po, hindi ko rin sasabihin na nakakalungkot na alis na kayo kasi for sure, mas malaking blessings din po yung nag-aantay sa inyo sa Canada. Ayun, banggit nga ni Daddy Dan, di ba? Yung mga pagpapala, di ba? Pagpapala or pagpapala. Dalawa kasi yung resort. Mamili na lang po kayo doon, no? Mamimiss ko kayo, lalo na po yung banding natin na kapag gabi na, minsan nagsusushi tayo, minsan nanguhuli tayo ng mga isda. Tapos kapag naman po winter, namamasyal tayo, no? With fellowship, no? For sure po, pagdating nyo sa Canada, marami rin po kayong mga souls na mas mga kapatiran pa na mahihikayat para maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga Batalier kids, ayan, sa mga kaedad ko, sorry pa naman, sinungaling dito. Joke lang. Mag-iingat kayo dyan. Alam nyo naman, one call away lang, Antika. Kung may mga problema kayo, andito lang ako. Kita-kits tayo. So, yun lang po, and God bless. Your family, Mr. Noel and Jane, and sa kanyang mga anak. Isisit, no, alam natin na, alam nyo, na alam natin lahat na sila'y pupunta na ng Canada. And I'm very grateful na, lalo na kay Brother Noel, na naging kasama natin siya sa ministry, sa gawain dito sa Parwania. And matagal natin pinag-pray yung pagpunta nyo dyan, and now this is it, malapit na kayong malis. Malungkot kung iisipin, but alam ko na may plano ang Diyos sa pagpunta nyo doon, and I pray na maging safe yung pagpunta nyo doon, and yung pagtutuloyan nyo maging okay, yung lugar na pupuntahan nyo sa Canada, and magiging pleasing, and magkakaroon kayo ng joy doon. And I pray sa mga bata. I pray na safe sila lahat, safe kayong makapunta doon. And I pray for adaptiveness, yung ma-adapt nyo, lalo na yung mga bata, yung lugar doon, yung pamumuhay doon. And alam ko yung joy dahil pinagpray, matagal itong pinagplanuhan. And yun nga, maraming salamat sa kay Jane, sa kay Noel, dahil naging katulong, naging karamay sa pagpapalago o pag-spread ng gospel dito sa Kuwait. And I know na pagdating nyo doon, hindi kayo hihinto, hindi kayo titigil, hindi kayo magpapatuloy. No, I pray na alam ko na may plano ang Diyos sa inyo, na kayong buong pamilya,
na gagamitin kayo doon as a channel of blessing sa mga kabayan natin doon, sa mga ibang lahi doon. And magliningning kayo sa lugar na yun. I pray na sa work nyo doon, sa trabaho nyo, maging komportable kayo. And kami, we are here. Nandito pa rin kami bilang mga kaibigan, kapatid na handang tumulong sa inyo or may penalangin kayo kung ano man yung mga pagdadaanan nyo doon na kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa amin. We are here to support you. And sa mga bata, yung magkaroon nga silang adaptiveness doon, na ma-adapt nila yung culture sa Canada. Hello, welcome to Karen Talks. Magandang buhay. Ang masasabi ko sa Family Bataleur, I am so blessed and thankful to God na naging part kayo ng buhay ko kahit sa sandaling panahon lang, no? Masaya ako na nakilala ko kayo as a family, lalong-lalo na sa inyo, Sis Jane, Brother Noel, at sa mga kids ninyo, no? So, natutuwa ako kasi isa kayo sa naging inspirasyon ko sa buhay ko, no? Na gusto kong gawin din sa mga anak ko pag uwi ko ng Pilipinas. Kasi natutuwa ako kapag nakikita ko yung family nyo as together na nagsiserve sa Panginoon. Thank you na na-inspire nyo ako sa family nyo kung paano ko tuturuan yung mga anak ko, kung paano ko palalakihin na nagsiserve sa Panginoon. Mamimiss namin kayo dito at I pray to God na maka-adjust kayo kaagad sa Canada at makamit kayo ng mga new friends and patuloy pa rin yung pagsiserve nyo kay God kahit na malayo na kayo sa amin, and keep in touch. I will keep all the good memories na magkakasama tayo, yung mga fellowship natin. God bless you and ingat kayo palagi dyan. We love you. Hello, Ate Jane and Kuya Noel and the kids. So, bon voyage, and I thank you for everything. Sa short period, I could say na yung ating moments together, it was really memorable and knowledgeable because thanks to Kuya Noel na he actually enlightened me for a lot of things regarding my faith and what I have believed in before. And thank you for the clarification and thank you for encouraging me to pursue yung dapat na maging stand ng isang Kristiyano. And I thank you, Ate Jane, for the bonding then, and especially for encouraging me to be in the youth and kids, be involved with them, and even for my kids then, maraming salamat sa lahat ng mga message mo, mga encouraging message mo na para sa paano mag-build ng family and mag-raise talaga ng kids and not to give up, especially sa mga times na talagang sobrang exhausted ako. So, I saw how both of you and your whole family is like a model family talaga of a Christian. And looking forward na mas marami pa po kayong ma-encourage na family sa Canada. And definitely, I'm pretty sure na gagamitin pa kayo ng Panginoon doon. So, according to Proverbs 16:3, commit yourself or work to the Lord and your plans will be succeed. And I know that you already commit this plan, yung bagong opportunity sa inyo sa Canada. And the Lord will make it successful kasi yun yung promise niya sa inyo. So God bless you po and we love you so much. Hi Kuya Noel and Ate Jane. Salamat sa inyo. Kahit saglit lang namin. Saglit ko lang kayo nakasama. Sobrang nakaka-encourage kayong magpapamilya lalo sa mga pagpapalaki niyo sa mga bata. Salamat sa lahat sa pagturo at pag-encourage na palagi umatin sa church at kay Kuya Noel na sobrang sipag talagang
kahit pagod na sa trabaho, basta para sa church, kikilos at kikilos. At kay Ate Jane, nawate sa pag-alis nyo, mag-ingat kayo palagi doon. Makabuo kayo ng bagong church doon. At magpatuloy lang palagi. At sa mga bata, lumaki silang mabuti at magpatuloy sila palagi sa Panginoon. Salamat sa inyo. Hello vlog, welcome to my guys. You can follow me at my home. For Bataler family, actually I've only known Bataler family for almost 2 years. So nakakasama ko si Yas, the first of the children. Yas, now we're going to Newfoundland, so in Canada. So actually I'll always remember yung mga days na we're playing together sa praise and worship, and I'm really blessed, and I do appreciate your effort na gumising ng umaga, although alam kong hindi ka naligo, you still go to the church to play for our God. And kay Ate Bem, although si Ate Bem kasi medyo aloft siya, kasi medyo mahiyain si Ate Bem, but recently I've seen Ate Bem na mag-grow as personally, na nakasama ko siya, although I'm not sure about the past few years. And kay Ate Marga, actually very little lang na nakasama ko si Ate Marga, and I'm truly blessed sa inyo dahil although at your young age, nagpapagamit na kayo kay Lord without hesitation, and you chose to sing, use your talents for the Lord. And kay Ate Jane, of course, our #1 basher sa lahat ng ginagawa namin. Nabibless kami dahil nambabash ka. And actually, Ate Jane, na-encourage ako nung BHL last time na although I'm not one of the supposedly attendee, pero in-encourage ko akong sumama kasama si Jerby. So it's one of the turning point as well for us as a husband and wife, na nakikita namin kung paano kayo magturingan ni Kenoel. And I do appreciate yung pagluto mo every morning. I will miss your pansit bato. Sana huwag ka na magluto sa Canada. Iiwan mo na lahat yung pansit bato dito sa Kuwait. Try mo naman yung ibang putay. Pero kidding aside, I'm really blessed to you. You're one of the encouragers sa church para maging active sa lahat ng gawain sa church. You're always there. You're always supporting Kenoel in all of our activities sa church. And finally po, as a head of the family kay Kenoel, I think na-appreciate ko, and I'm truly blessed sa'yo as a leader ng church natin. Although sabi nga is both of you, Kuya Rico and you are leading the church. And but I think it's a good connection you have with Kuya Rico. And there's walang sapawan, kumbaga. And nabibless kami kung paano kayong magtulungan ni Kuya Rico sa pag-lead sa amin. And si Kenoel kasi is one of the reason and one of the encourager kung bakit ako nakapag-speak sa church. And that is my very first time na nag-speak. Although it's my very first time na mag-speak sa church, nakita ko yung support sa iyo, nakita ko yung support sa mga leaders natin. So I think one of the reasons as well na kung bakit ko nilulook up rin si Kenoel as a leader, because I see him, I think yung pagiging napakataas ng sense of humor mo, and you know when to crack a joke, and you know when to take things seriously. So Kenoel, since buti na lang nawala na yung dart, kasi baka bago ka umalis malagi ka man libre ng... Ate Jane, hello. Magbabakasyon ka ba? Yan ba'y sigurado na? Sigurado na ba si Baba sa'yo sa pag-alis niyo? Pero kondisyon na daw yung puso ni Baba eh. Pero Ate Jane, kaya naman maraming salamat sa pamilya niyo, sa puso niyo, at sa pagmamahal at pasipagan niyo sa church. Maraming salamat sa panahon at maraming taon na magkakasama tayo.
Ito nasa Jabria pa. At magkakasama tayo sa Pilipinas. Oh my goodness! Well, seryoso to, di ba? Mamimiss namin kayo sobra, lalo na yung pumunta tayo ng bago. Talagang napamahal yung mga bata, yung bonding ng mga bata. Sobrang kahit na nabangga, magkakasama pa rin, umakyat ng bundok, pero nandun pa rin yung pagmamahal niya sa amin hanggang sa nangyari kay Rico. Na-feel ko pa. Sorry, pero na-feel ko po talaga yung pagmamahal sa kanya. Pagmamahal niya sa amin na nandiyan kayo lagi nakasuporta lagi sa church. Talagang yung words of wisdom niyo para sa kanya na wala lahat. Kasi alam kong ako malakas ako pag harap si Rico, pero kailangan ko rin ng tao. Pero nandiyan kayo lahat na sumusuporta sa akin. Kasi hindi ko pwede ipakita kay Rico na malungkot na ano sa kanya, pero kailangan maging masaya pa. Pero dahil sa salita niyo, sa mga words niyo sa amin, sa akin lalo, nagiging malakas ako doon. Maraming salamat sa memories na iparamdam niyo sa aming pamilya. Yun na pinilalo na sa mga bata. Kasi yun yung memories na hindi talaga makakalimutan. Kahit saan man kayo, nandun pa rin sa puso namin pagmamahal. Alam namin na hindi namin kayo makakalimutan sa lahat ng bagay. Maraming salamat kayo lalo na sa church na binuo nyo ni Rico, na alam ko na kayo nagsimula nila dahil napaka-bless namin sa inyo mga tao nakapaligid sa kanya. Kahit na sa lahat, maraming salamat sa inyo, pamilya, sa inyong pagmamahal. Ang salitang salamat, hindi yun hindi nababayan, hindi na sa lahat. Pero yung pagmamahal na pinaramdam mo, napipil po namin yun sa buong pamilya namin, pati sa mga bata. At sa lahat po sa church, ayun po, marami kayong tao na napamahal, lalo na sa na naramdaman nila na mayroong church na sila pupuntahan, no aagapay sa kanila. Kaya Noel, salamat. Ate Jane, salamat sa inyo. Yun lang kayo nakita ko hindi na umiiyak. Ang alam niyo, matapong ako, pero hindi. Minsan, kayo po talaga naging lakas ko sa lahat. Kaya maraming salamat talaga. At si Lord na po ang gagabay at tutulong sa inyo. Pupunta niyo po, alam ko po na sa Canada, isang panibagong may kisama sa lahat. Alam ko po kaya niyo po yan. Kasi kaya niyo po magdala ng mga tao sa church na napakarami na nagmamahal sa inyo. Lalo na po doon po kayo magbibuild uli ng bagong pamilya. Sana po huwag niyo po kami kalimutan sa mga puso niyo na nandito lang po kami para sumuporta po sa inyo. Maraming salamat. We love you po. Kasama po ng mga bata at saka si Rico. God bless you po. And we love you. Salamat sa lahat. Thank you. So,
mag-asawa, kuya and ate. So, maraming salamat po. Salamat kuya kasi ikaw yung nag-guide sa akin sa paglalakad ko bilang isang Kristiyano. Salamat sa pagdidisipulo mo sa akin. Dahil dyan, so, ginabayan mo ko at talagang inalalayan mo ko sa walk ko sa Panginoon. So, yun pa lang, it's a blessing. Sa inyo dalawa, napaka-blessing nyo para sa akin kasi you always keep on touching me na everyday nag-chat kayo sa akin, kumusta ka, kumusta trabaho mo. So, dun pa lang nararamdaman ko na that I have family here in Kuwait. Even hindi man tayo yung talagang magkadugo as a family, but you are my second family. So, I'm happy kasi talagang matagal niyo nang pinag-pray to na makaalis kayo together with your family, and I know that God always answered your prayer, and I know that God knows your heart desire. Alam naman natin yun na pag talagang ipinagpasa Diyos natin lahat ng plano natin, talagang ipagkakaloob ng Panginoon. And we pray, and yung pupuntahan nyo, nawa makakita rin pa kayo kung ano man yung nakita nyo dito sa Kuwait, kung paano kayo lumago dito bilang isang Kristiyano, and alam ko maglalago kayo at magiging light and salt kayo sa bansang ito, at doon kayo gagamitin ng Panginoon, at alam ko na ang Panginoon may plano para sa inyo. So, wish ko sa inyo na maging okay yung magiging buhay nyo doon, makita nyo kung ano man yung dinidesire nyo talaga, and magsik lang kayo lagi sa Panginoon, ano man yung pagdaanan nyo. I know na it's difficult na maging back to zero again, but this is the will of the Lord. And lagi nyo lang tatandaan yung pangako always ng Panginoon na hindi niya kayo pababayaan at andyan lang siya lagi para sa inyo. God bless you, and I love you all. Seryoso kasing tao si Bro Noel eh. Pag nakikita ko si Bro Noel, andun yung respect ba? Unang pumapasok sa isip ko, respect. Kasi napaka-respetadong tao ni Bro Noel. So yun ang hindi ko makakalimutan kay Bro Noel. Kay Jay naman, stricta. Pero mabait. Oo. Yung kay Jay kasi yung kailangan pag nagsasalita siya, kailangan makinig ka sa kanya eh. Ayun. So, pero despite dun sa pagiging stricta mo, Jay, mahal na mahal kita. Hello, neighbors! Finally, tuloy-tuloy na. After long wait, after so many prayers, ayan na. You will be going to the newfound land. Congratulations, and dati parang ang bilis ng araw, pinag-usapan lang natin yan bro, di ba? Kung yung preparations niyo and how to go through with the requirements. And now, mabibilang na lang how many days na lang you'll be going to Newfoundland, and iiwan nyo na kami. Again, we're very happy. Congratulations, and we're praying for you. Yasi, mamimiss ka na namin. Wala na yung little big girl namin, ha? Yung Tita Doc will be missing you. Hindi na siya makapag-cook sa'yo ng breakfast. Sayang namin. Favorite mo pa naman yung, of course, rice. Pati yung you like the chicken, right? Chicken with sweet chili sauce, and of course the spam and the egg. Ayun, hindi na makakook si Tita Jovi at saka si Tita Doc para sa'yo. But anyway, yes, you have a lot of God-given talents, singing, instrument, etc. So, use those talents for the Lord. Hone your skills and talents for the Lord, okay? Be a good girl to your ates and to your parents, okay? Ate Bem, congratulations for your newfound talent. Yung singing career mo, i-develop mo pa rin yun. May tinatago ka palang talent eh. Anyway, I'm so happy that now you sasalita ka na. Before, you're so quiet, so silent, but now you start to engage. So, develop your social skills and to develop your confidence. Okay? And be a good ate to Yasi. Ate Marga, and finally, you're here, reunited. So, complete na ang Bataliers Powerpuff Girls. Okay? Be a good ate to your
siblings, to Yas and Ate Bem. Treat them with love and care and treat them as a friend. Okay, they will be looking up to you. So, marami kang na-miss out, but it's about time na you can start it in Canada. If you want a little brother, then you ask for your parents. Baka bibigyan ka sa made in Canada pa. Okay, again, be a good ate to your siblings. Okay. To Jane and Noel, sayang, hindi pa nakabalik si Ayen for our couples CG. But she, every time that we talk, anything that we talk, I share to her, and she is always praying for the two of you. Jane, discover more your love language and love language ni Noel. I know marami tayong pinag-usapan dyan, and be patient. Manage the expectation and trust everything to the Lord. Sometimes hindi ma-meet yung expectations natin, but I know, married life and life's journey is it's a long journey. If we just give it to the Lord, and everything will be in order. I'm blessed with your patience and blessed with your life. Okay, and bro, marami pa tayong napag-sharean. I'm blessed by your life and how you lead us dito sa W04. I saw yung leadership mo, how your spiritual life, even sa short time na nagkakilala tayo, isa-isa pang mamimiss namin bro, yung very generous heart mo na lagi kang nagpapapizza sa amin doon sa pagdadarts natin. So lately, medyo hindi na, tinatalo mo na kami. But again, mamimiss namin yun, yung fellowship natin with the boys and with the men, sa the men's fellowship natin. Thank you, we are blessed by your life and sa family. Ayun bro, be sensitive of the family's love languages, especially kay Jane, pag-usapan natin yan. So, again, patience lang din, huwag magalit ka agad. When we lead our family, that is one way of our service to God. Okay? So, again, I'm blessed on how God lead your life, how God bless you, and we are blessed when we see your family serving the Lord. So, continue lang. Be sensitive of their love language para maiwas sa confrontation and iwas sa mga tampuhan. Again bro, I know you and Jane are very anxious kung ano nang life doon. Rest assured that we will be supporting you in prayers and keep in touch. Sana magkita pa ulit tayo either dito sa Kuwait, in Canada, or sa Philippines. Again, whatever anxiousness, give it to the Lord. I know as a family, as a father, nandun talaga yan. When nakasurvive tayo dun sa COVID, nakasurvive tayo dun sa mga trials natin, how much more dyan nandyan si Lord. And so again, to the family, have a safe flight to Canada. I know you're very excited, and we are also excited. Huwag nyo nang isipin dito sa church. Marami namang magti-take charge dito sa church. And again, in behalf of my family and even my brothers and sisters, we thank you. We're blessed by your lives. Thank you again, and hope to see you soon. God bless. Tito Noel and Tita Jane, I pray for your stay sa Canada po, and since it's your new chapter in life in Newfoundland po sa Canada, I pray for your safety po and your stay po dyan sa Canada. I pray that you will find happiness there po and a new chapter in your life po. And I pray for by Yasmin po. She will experience something new in her life, and she will have, and I pray for your health po, and I pray that you will have a very bright future ahead, and even in Canada. I pray for Nicole and the other siblings po, kasi since they're gonna go there and maybe have a new life po dyan,
I pray for their safety po and their stay there po kasi they have very good connections in other places like the Philippines and Kuwait, and I pray that they will adapt and they'll adapt to the places they would visit and experience po. And I pray them for their safety and health po, and I pray that you will be happy as a family po in this new chapter in your life po. So, God bless po and stay safe po. Hello po. I just wanted to say congratulations, and I want to pray for your safety on going and also for staying there in Canada. I pray for your safety and as well as for on adopting the lifestyle and experiencing a new life, a new chapter in your life there in Canada. We are happy for you and your family po, that you will be able to experience living in Canada, where it has ton of new things to discover, like of course snow, more places to visit and enjoy, to make memories with your family po. I pray for enjoyment and happiness for you and for your whole family po, like Chloe and Yasmin, your bonding, and as well for your whole family, have a nice experience po there. I pray for your adoptedness and for your joy there in Canada. God bless po. For my message for all of you, I am grateful to have spent time with you all, especially in 2022. It's been interesting and fun. Yes. Pero for this new chapter na pupunta na kayo sa Canada, probably permanently na. My message will say na maingat yung yung time nyo in Canada, and experience new things din sa Canada. And there might be different changes din sa Canada dahil iba yung Canada sa Pilipinas at Kuwait Kaya, so, I pray na easy yung adjustment niyo doon. Makahanap kayo ng bagong friends. And good time there in Canada. And I pray too na there some point na makita tayo ulit. Maybe our cross together po. In some point in our lives. Pero for right now, this is less full for you to have living in Canada. So I pray na may ingat, safe, and enjoyable yung experience in Canada. So that's my wishes for you. I pray you get citizenship sa Canada po. Yeah. Your citizenship. Friends. Goodbye. Ingat po. Ingat po. Ingat po sa God Canada. bless. Sa Canada. Love you po. Hindi ko nang paano ko isa pero ang naging pumapasok sa ko yung memories namin. So, 10 years ago, 10 years back, ipapalik natin yan. Isang pong tao eh. Malilit na yung nandiyan na si Noel, si Jane. Nandun na yung meekness nila, nandun na yung humbleness na mga mag-asawa nito. Na-witness ko rin yung signal nila. So, alam mo, yung kasi pala at saka nila, ako mismo naka-experience ng the way sila makitungo sa tao. Hindi ko akalain muna sa pagiging kaibigan, kasama sa church, hindi lang kasama kasi sa church. Talagang pamilya, tuturing talaga. Hindi ko akalain, hindi ko expect itong pamilyang tong pamilya ko kasi nga yung pagmamahal nila sa akin, yung binibigay nilang kagalakan, yung experience, those people, talagang totoo, ginamit nila kasi at lalo na si Bro Noel,
Kahit hindi mo sabihin sa kanya, basta may makarating sa kanya. Sorry. Okay na. Dala. Mag-amat ako. Magsalamin ka. Joke. Sabi ko sila sila. Si Bruno Welfred, hindi mo yan sabihan. Basta pag nalaman niya, doon yung ano niya, yung talagang comfort na bilang sa kapatid sa Panginoon. Doon yung tatawagin ka, tatawagan ka. Araw-araw kahit nagbe-message yan, kahit hindi talaga totoo, hindi talaga ako nagpapag-reply. Once na yun, yung tumatawag ako sa mga ganung pagkakataon. So, doon yung ibig sabihin, doon talaga si Bruno Welfred. In times, alam mo yung nasa baba ka, in times na talagang down na down ka sa lahat ng sitwasyon. Pero si Bro Noel, hindi ko talaga makalimutan yung pagtsatsaga niya, yung pag-uunawa niya, yung pagpapasensya niya talagang doon yung, alam mo yung ito-twist niya, ito-turn niya into joy, yung na halos makakalimutan mo lahat, meron kang dinadala na sitwasyon, talagang doon yun yung joy na naranasan mo. Talagang kapatid talaga sa Panginoon, talagang pamilya. Bilang kapatid, I am so blessed sa buhay ni Mrs. Jane. Pero din, Mrs. Jane naman bilang isang kasama din sa church, sa pamilya sa Panginoon, sa pag-ministry. Itong mag-asawa ko, kasama ko talaga ito nagpupuyan. Pagkakatitig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, lalo na makita tayo mo dyan, priya ka, nandun yung overnight, hanggang umaga, nag-share kami, i-invite kami pag-i-speak ng alpa, sa lahat ng lugar ng Hawali, kahit saan pa man, basta may mga invite sa ganun, inuumaga kami niyan sa pagbabahagi. For God's glory, talagang iba yung mga memories namin noon na for God's glory ginagawa namin yun. Nag-i-enjoy kami sa aming ginagawa pag magkakasama kami noon. At yun nga, yung romantiko na grupo na yan, sila Bro Odile, yung magkakasama na yan, sila yung mga fruit of labor din ni Bro Noel. At kay Sis Jane, hindi ko makalimutan yung katsanaan niya bilang kapatid sa Panginoon, spiritually. At parang kapatid na rin sa dugo kasi hindi ko sila naturingan na iba sa akin. So, andun yung talagang, parang talagang, alam mo yung masaya ako na sila maganda yung journey na pupunta nila. Although, mabigat sa akin kasi mawawalan din ako ng mga tao sa paligid ko na katulad nila. They are very rare. No, talagang ibang-iba sila. Ibang-iba yung pakikitungo nila sa iyo. So, totoong kapatid talaga sila, totoong pamilya, totoong pagmamahal ang binibigay nila. So, praise God. At ganoon naman sa mga anak niya. Mula kay Marga, kay Nicole, kay Yasmin. Na-witness ko yan mula sa kanilang paglaki. Nakita ko yung pag-grow nila sa ministry. Talagang they really embrace yung ministry ng Panginoon. They really walk with it. So, mas lalo ako nabibless sa kanila Marami ako natututunan sa kanila. So, yun lang sa mga naalala ko. Siguro kung iisa-isahin ko baka hindi tayo matapos ng isang linggo sa dami-dami ng maalala ko. Pero yung pag-iisa lang, yung para mapaiksi lang talaga, isa lang masabi ko sa Panginoon. Punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng compassion.
galing sa Panginoon yung ginagawa nila. Ronowel, Sis Jane, Marga, Nicole, and Yasmin. Mag-ingat kayo at patuloy nyo ang inyong ginagawa at continue to serve the Lord for His glory. Maraming salamat sa inyo and God bless. Sabi kay Ronowel sa kapatid na ito, naganda ko yung tsaga siyang kaya fellowship. Talaga nasanay kami sa pagkakape. Kaya dyan nabubuo yung madalas namin pagkakape. Mahilig namin magkape. Back 8 or 10 years ago pa ba yun? So hanggang sa pangingisda namin. So nalala ko na kapag nangingisda kami. Ayun, minsan nakakahuli kami. Madalas yung mga makapait na isda. No? Pero alam mo, hindi doon sa mga huli lang namin kami nag-enjoy. Kundi yung mga nangingisda kami. Nangingisda kami. Hanggang yung bahagi na kami, nagbabahagi na kami. Hindi ko mag-enjoy. Praise God.